Okay, hello internet. Hello mga guys. So, dito na tayo sa part 3, no? So, napalitan ko na yung yung mga resistor na pinalawang, ano, tsaka yung capacitor, no? So, ito yun, yung sinasabi ko sa inyo. So, ito yung tinanggal ko. Yan. So, 25 volts, 47 microfarad. So, ito yun. So, yung sa resistor, wala na. Kalawag na, hindi na natin nakuha pa yung so, pinalitan ko na siya ng bago. So, ito na, nakakabit na yan. Ayan. Ito yung bago. Tapos ito yung resistor na 100k. Yan, yun na yun. Nakabit ko na. Yan, tapos ito yung resistor na 47. So walang available na 25 eh. So naglagay na ako ng 16 volts. At ito kasi original 25 volts. Then nilagay ko na lang yung 16 volts to eh. 16 volts yan. Pero okay naman yan. Basta parehas lang sila ng capacitance. Di bali mas magkaiba ng konti sa voltahe. Importante yung capacitance. So ngayon, pag-testing na ulit tayo. No? Okay, so nakikabit ko na to. Ayan. Ayan, nakitesting na ulit natin. Kung magkaka-audio na siya. So, ngayon testing ko ulit. Tignan ko kung magkakaroon na siya ng sounds nung napalitan na natin. So, kakabitan ko ulit na yung speaker. So, okay. So, kinabit ko na yung speaker, left and right. Ayan, nakakonect na siya. So, kinabit ko na rin yung tape niya, yung cassette tape na dalawa. So, testing natin. Plug in. Ayan, plug in. Then power on. Ayan. Yun, okay na. Lasang na siya. So, nagkaroon na ng output. So, continue. Successful. Okay. So ayusin ko lang ito. Babalik sa assemble ko lang siya ulit. Then testing na naman. So ito, nilalagay ko na yung ina-assemble ko na yan.
So pinipix ko na yung unit. So yun nga pala, yung napalitan ko na yung yung resistor at capacitor. So pag switch on ko nun, nag-click na yung relay. So ibig sabihin nun, gumana na. So nagkaroon na ng supply dun sa relay niya. Kasi yun yung yun yung pinaka-protect niya. Pagka may mga missing voltage, tsaka shortage sa circuit. So yun ang pinaka-protection niya. Kaya kanina kasi hindi siya hindi nagti-trigger. Hindi nag-activate yung relay. So gagawa nga ng mga resistor at capacitor na kinalawang na. So nung pagkabit ko nun, biglang nag-click yung relay. So kaya ganun. Nag-okay na siya. Nagkaroon na siya ng sound. Tapos ito pala yan, yung itong mga switch na to, yan para sa input voltage yan. Kailangan ko lang isarado yan. Tatakpan ko na lang kasi wala nang mga wala na yung cover niya, yung switch. Pero yung isa okay pa yan. Yung selector switch. So yan, so nakapix na lahat. Ilalagay ko na lang yung cover or for testing muna. Yan. So para naka-ready na, tatakpan na lang yan. So final test na lang uli ang gagawin ko dyan. Yan. Meron ko lang to. Yan, tapos dito, hihinangin ko na lang yung mga ibang terminal na connection ng cassette. Kasi tinanggal ko yan kanina eh. So ibabalik ko lang yung ginang niya para all set na kagad, okay na. So okay, dito so hindi ko muna siya tinakpan, no. Kumbaga final testing na to para sa audio. Tapos ginamit ko yung CD player niya. Actually meron siyang CD player sa itaas. So pang testing ko na rin kung gumagana yung mga auxiliary input niya. So okay. So testing muna natin kung okay ba yung tunog niya, kung walang distorted o any issue sa sound. So, guys, ito nga pala ito yung tape deck niya na dalawa kasi ito A and B. So, yan nililinis ko yan at tinanggal ko yung mga pinch roller tsaka yung take up reel. So, nagpalit na rin ako diyan ng belt. So, ang daming lilinisin diyan eh. So, kasi ito na-stack up na-stack up talaga yung mga niyan. Yung mga gear, tapos yung tape head tsaka mga erase head niyan so corrosion tsaka may mga konting kalawang na rin. Kaya yan ginawa ko, binabaklas ko siya, binabrush ko isa-isa, nilalagyan ko ng alcohol, tapos yung oil yan. So, ito medyo complicated eh. So, kailangan talaga dyan tiyagaan eh. So, yan, yung mga spring. So, kadalasan kasi yung problema nito minsan, yung mga ganitong na-stack na cassette deck. Yung mga mechanical niya, karamihan dyan, mag-i-stack up. Tapos kinakalawang siya. So, makukuha naman sa linis eh. Marirestore naman siya. So, iisa-isahin mo nga lang talaga. Yung mga gear na yan. Yan. May mga spring pa yan eh, na maliliit eh.
So, kailangan babrasin mo yan ng gusto para may mga, kasi meron yung alikabok na tumigas. So, yan ang nagpapa-stock up sa mga cassette tape cassette deck, lalo na yung ganitong mechanical. Then, nagpalit na rin ako ng belt niyan. So, yan, medyo tiyagaan lang ang linis. Tiyagaan, saka kailangan matalas din ang mata mo, no? Kasi once na mabaklas mo yung isa, minsan may tumatalsik May tumatalsik na mga spring Lalo na yung mga lock, may mga lock siya yung maliliit na lock. So, kailangan matalas ang mata mo. So, para hindi kung may malaglag man, madadampot mo kaagad. So, ayan. So, ito lang naman. Palit lang naman ng belt tsaka linis. Okay naman yung niya, yung mechanical niya. So, functioning pa lahat, gumagana pa lahat. So, yan guys konting tiyaga-tiyaga lang sa pag-repair ng mga ganitong klaseng cassette tape. So, pag madali lang naman, basta tandaan mo lang yung mga tinatanggal mo tsaka para may balik mo ulit. Mas maganda nga picturean mo para kung sakaling makalimutan mo, may guide ka na. So, okay guys. Okay. Medyo successful tong pagto-troubleshoot ko nitong Pioneer na to. So, hanggang sa muli again. Hanggang sa muli. So, please subscribe sa channel ko. Tsaka continue watching lang, no? Para sa mga marami pang troubleshooting tsaka video demo, no? And once again, thank you guys and have a good day. Thank you and bye-bye.